Kung nagtataka ka kung bakit nabubuhay pa rin ang Iran sa kabila ng pagsubok, dapat mo malaman ang lihim nilang paraan. Parang magic trick ito, pero hindi nakakatuwa. Delikado ito. Isang salamangkang 5 beses nang naisagawa ng matagumpay sa pinakamakapangyarihang mga pamahalaan sa mundo sa loob ng 23 taon. Habang pinapakinggan mo ito, maaaring nangyayari na naman. Ganito gumagana ang magic. Nahuli ang isang bansa sa maling gawain. Hiniling ng mundo na itigil ito. Pumayag ang bansa sa pag-uusap na tumagal ng buwan o taon. Inanunsyo ng mga eksperto na tapos na ang kasunduan at nilagdaan ang isang balangkas ng kasunduan. Lahat ay napapabuntong hininga ng ginhawa. At pagkatapos, tahimik na bumabalik ang bansa sa dati nitong ginagawa. Ngayon, mas malakas at may pondo na ito, nabigyan pa ng dagdag na taon para magpatuloy. Ang bansa ay Iran, at ang sikreto ay diploma siya. Pagkatapos ng episode na ito, magbabago na ang pananaw mo sa balita tungkol sa Iran. Pero bago natin talakayin ang mismong sikreto, kailangan mong maintindihan kung sino ang gumagawa nito. Dahil magkakaroon ng ito ng saysay kapag naintindihan mo kung paano mag-isip ang Islamic Republic. Maligayang pagdating kay Mira Keshan sa JNS TV. Simulan na natin. Ang klerikal na rehimen ng Iran na namuno mula 1979 ay hindi sumusunod sa 4 na taong siklo. Walang mahahalagang eleksyon at hindi rin mapapatalsik ng publiko sa boto. Habang buhay, ang termino ng pinakamataas na pinuno. Ang Revolutionary Guard, ang IRGC, ay sumusunod sa teolohiya, hindi sa mga botante. Mahalaga ito dahil bawat kanlurang pamahalaang nakipagnegosasyon sa Iran ay may takdang oras. Ang mga Amerikanong presidente ay 4 na taon lang, habang ang mga pamahalaan sa Europa ay palit-palit. Ang mga kalihim ng estado ay dumarating at umaalis, habang ang mga kaharap ng Iranianong negosyador ay laging nagmamadali. Hindi kailanman nagmamadali ang Iran. Sa pananaw nito, daan-daang taon ang binibilang. Layunin lang nito ang mabuhay hanggang sa makialam ang Diyos at dumating ang kanilang Mesyas. Ang Ta'aruf ay isang parirala sa kulturang negosasyon ng Persian na tumutukoy sa masalimuot na ritual ng paggalang, pag-aalok, pagtanggi at muling pag-aalok. Mulay, magkaibang ang nakikita sa usapan at ang tunay na layunin sa ilalim nito. Ikinuwento ng mga kanluraning diplomat na matapos ang mainit at tila positibong negosasyon sa Iran, magugulat sila sa mga pampublikong pahayag ng Iran, kinabukasan na parang magkaiba ang kanilang pinag-usapan. Estratehiya ito, hindi simpleng di pagkakaunawaan sa kultura. Sila ay propesyonal sa pagpapaliban at pagpapahaba ng usapan ng walang progreso, habang palihim na pinapaunlad ang mga programang dapat sanay nahahadlangan ng mga pag-uusap tulad ng kakayahang nuclear. Tandaan mo ang parira lang yan. Magpatagal ng walang ibinibigay na konsesyon. Umusad habang nag-uusap. Ngayon, panuurin natin ang mangyayari. Ang taon ay 2003. Kakalantad lang ng mga ahensya ng intelihensya ng kanluran kasama ang isang grupong oposisyon sa Iran, ang isang bagay na hindi dapat umiral. Isang lihim na uranium enrichment facility sa Natanz. Palihim na nag-develop ang Iran ng nuclear program, at ngayon, alam na ito ng buong mundo, kaya't agad ang pressure. Hinarap ng Britain, France at Germany ang Tehran, pati na rin ang UN. Ang tanong, ano ang dapat gawin? Pagkatapos, gumawa ng hindi inaasahan ang Iran. Pumayag itong makipag-usap, hindi lang basta usap. Pumayag itong itigil muna ang uranium enrichment. Nilagdaan nito ang tinatawag na Tehran Declaration. Binuksan nila ang pasilidad sa mga inspektor. Umuwi ang mga Europeyong diplomat na tila may naabot na makasaysayang tagumpay, na iwasan ang krisis. Pero ito ang tunay na nangyayari. Si Hassan Rouhani, ang nuclear negotiator ng Iran noon. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang na-leak na talumpate, tapat niyang inilarawan ang kasunduan noong 2000. Sinabi niya na habang suspendido, numingiti ang Iran sa harap ng kamera at nakikipagtulungan sa inspector. Pero tinatapos din nila ang isa pang uranium conversion facility sa Isfahan. Ngayon, pamilyar na tayo dito. Ayon sa kanya, ang pag-uusap ay nagbigay ng oras para tapusin ang trabaho. Wala silang planong magbigay ng konsesyon. Gusto lang nila ng pansamantalang paghinto. Pindutin ito kapag kailangan ng Iran tapusin ang isang bagay at bitawan kapag tapos na. Pagkalipas ng 2 taon, noong 2005, may bagong nahalal na presidente. Mahmoud Ahmadinejad, mahigpit na pinuno na nagmuhang katamtaman si Rouhani. Inanunsyo ng Iran ang muling pagsisimula ng enrichment. Umalis ang mga negosyador mula Europa at bumagsak ang pag-uusap. Lumabas ang Iran mula sa 2 taon na yon na may bagong pasilidad.
Ito ang unang matagumpay na panlilinlang. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng ibang pagtutunggali ang Iran at Kanluran. Nagpatupad ng parusa ang UN at lalo pang hinigpitan ng US ang pinansyal na presyon. Nagpatuloy ang Iran sa pagpapayaman ng uranium. Pero may di napansing nangyari nun. Lalo pang gumaling ang Iran sa panlilinlang. Natutunan nilang gamitin ang diplomasya bilang panangga kahit walang aktibong usapan. Panatatilihin lang ang posibilidad ng pag-uusap. Basta may diplomatikong proseso, kahit nakatigil, kahit wala naman talagang napupuntahan, nagiging hadlang ito sa aksyong militar. Hindi inaatake ng mga kanluraning gobyerno ang mga bansang kausap nila, o mga bansang maaaring kausapin, o mga bansang nagsabing bukas sila sa pakikipag-usap. Sinabi ng Iran na palagi itong bukas sa isang kasunduan. Meron lang itong mga kondisyon, pero palaging nagbabago ang mga kondisyon. Hindi talaga nagsisimula ang mga pag-uusap. Samantala, mula 2006 hanggang 2013 ang Iran ay mula sa humigit kumulang tumaas ang bilang ng gumaganang centrifuge ng Iran mula sa humigit kumulang 3,000 hanggang sa mahigit 19,000. Mula sa pagpapayaman ng uranium sa mababang antas, umabot ito sa 20%. Mahalagang hakbang patungo sa antas na pang-armas. Nagtayo ito ng pangalawang pasilidad ng pagpayaman sa loob ng bundok sa Fordow, na dinisenyo para makaligtas sa airstrike. Hindi ito nangyari sa negotiating table, kundi habang nagtatalo ang mundo kung dapat makipagnegosasyon. Dito talaga umaabot sa rurok ang panlilinlang. Noong 2013 ang Iran ay naghalal ng bagong presidente, si Hassan Rouhani. Oo, siya rin ang namuno sa mga pag-uusap noong 2003. Umamin ng lalaki sa tape na nagbigay ng oras ang mga pag-uusap para tapusin ang Isfahan. Bumalik siya. Dumating siya kasama si Foreign Minister Javad Zarif, na may PhD mula sa isang universidad sa Amerika, mahusay magsalita, kaakit-akit, nagbibigay ng magagandang panayam, at pinaparamdam sa Western journalist na parang nakikipag-usap sila sa napaka-reasonableng tao. Matagal nang gustong magkaroon ng kasunduan ang administrasyon ni Obama. May mga lihim na back channel na usapan sa Oman. May tunay na political will sa panig ng Amerika. Ang sumunod ay 20 buwan ng negosasyon. Nagkita sina Kerry at Zarif ng 18 beses sa 11 iba't ibang lungsod. At noong Hulyo ng 2015, nilagdaan nila ang JCPOA, ang Joint Comprehensive Plan of Action. Ang kasunduan sa nuklear ng Iran. Huminga ng maluwag ang kanluraning mundo. Kung aalisin ang diplomatikong pananalita, ganito ang kasunduan. Pumayag ang Iran na limitahan ang enrichment nila sa loob ng 10 taon. Pagkalipas ng 10 taon, mawawala ang mga limitasyon at malaya ng magpayaman ng uranium ang Iran sa anumang antas na nais nila ayon sa batas. Hindi nagtanggal ng centrifuge ang Iran o inilipat sa labas ng bansa ang kaalamang nuclear nito. Pansamantala lang nilang pinatigil at nilimitahan, hindi sila nagdisarma. Kapalit nito, nakuha agad ng Iran ang pagalis ng parusa, access sa halos $100 bilyong na mga naka-freeze na asset at muling pagpasok sa pandaigdigang merkado ng langis. Muling tumaas ang pag-export nila ng langis matapos mabawasan ng kalahati dahil sa parusa. Tinawag ni Netanyahu itong sakuna, ngunit hindi siya pinansin bilang alarmista. Ipinagdiwang ito ng mga kanluraning tagapagtakda ng patakarang panlabas bilang makasaysayang tagumpay. Pero tingnan natin ang sumunod na nangyari. Ang perang nakuha matapos ang kasunduan ay hindi ginamit sa pagpapatayo ng ospital o pagkukumpuni ng kalsada sa Iran. Magugulat ka sa rason nito. Napunta ito sa Hezbollah na ginamit ito para muling mag-armas sa antas na hindi na nila nakita mula noong 2006. Napunta rin ito sa mga Houthi sa Yemen, Shia militia sa Iraq at Syria at Hamas sa Gaza. Lumaki ang budget ng IRGC. Lalong bumilis ang programa ng ballistic missile ng Iran. Sinunod ng Iran ang kasunduan, pero may tuloy-tuloy na paglabag at sinigurong napanatili ang kaalaman, infrastruktura at sentripugo para sa oras na alisin ang mga restriksyon. Maari nilang labagin ang kasunduan sa maliliit na paraan dahil alam nilang nais ng US ang tagumpay nito. Hindi kayang bitawan ng US ang kasunduan dahil sa eleksyon at hindi nila ito wawakasan dahil lang sa maliliit na paglabag. Tandaan, hindi maubusan ng oras ang Iran. Ano ang 10 taon kung may 500 taong plano sila? Kaya tuloy-tuloy lang sila, alam kung sino ang kausap. Nang maupo si Trump, alam niyong pagsasamantalahan ang maliit na binibigay. Kaya umatras siya sa kasunduan noong 2018. Noong panahong iyon, buo na ang mga estrukturang pinondohan ng Iran mula sa pagluwag ng mga parusa. Nang bumagsak ang kasunduan, muling nagpayaman ng uranium ang Iran.
At sa pagkakataong ito, mas bumilis pa ito higit pa sa antas nito noong 2015. Pagsapit ng 2024 sapat na ang naipong enriched uranium para, depende sa tantiya, makagawa ng mga 4 hanggang 11 aparatong nuklear. Hindi napigilan ng kasunduan ang programa. Pinundohan ng kasunduan ang programa at binigyan ito ng 1 dekada ng protektadong palugit. Iyan ang pangalawang taktika nila, mas matagumpay kaysa una. Pero may nakakainis na bahagi sa kwento. Nagiging malinaw na ang pattern. At kahit ganon, wala pa ring pumipigil dito. Noong 2021, pagpasok ng Administrasyong Biden na gustong ibalik ang kasunduang nuclear, hindi nalihim ang pattern na ito. Ito ay naidokumento, naanalisa at nasulat ng malawakan. Ang parehong mga think tank, analyst at dating diplomat na sumubaybay noong 2003 at 2015 ay muling nanonood noong 2021 at nakita nila ang eksaktong kaparehong mga galaw. Pumayag ang Iran sa hindi direktang pag-uusap sa Vienna, humaba ang usapan at dumaan at lumipas ang mga deadline. Patuloy na sinasabi ng mga eksperto na malapit na ang kasunduan. Laging ginagamit sa diaryo ang malapit na, kaya't nawalan na ito ng saysay. Patuloy na nagpayaman ng uranium ang Iran at hindi pa rin tapos ang mga pag-uusap. Ayon sa mga ulat, sobrang lapit na raw ng kasunduan noong tag-init ng 2022 at magugulat ka sigurong malaman na hindi ito natuloy at tuluyang natigil ang mga pag-uusap. Ano ang nangyari sa panahong halos magtagumpay na ang negosasyon pero hindi pa rin natatapos? Ang Iran ay nagmula sa 60% enriched uranium na wala pa noong 2015 at nakaipon ng material na ayon sa IAEA ay maaring gamitin sa ilang nuclear device kung lalo pang pinayaman. Nagpayaman sila habang nakikipag-usap at umusad habang nakikipagnegosasyon. Parehong taktika na, pangatlong beses na. Dumating ang 2025. Pangalawang beses ni Trump, 5 round ng pag-uusap sa Oman at Roma, malaking progreso. Halos tagumpay na. Lumipad si Foreign Minister Marini sa Washington para i-brief ang White House sa maayos na takbo ng lahat. Dismayado ang mga Amerikano sa Geneva. Ayon sa Oman, may pag-usad. Ayon sa Iran, hindi negotiable ang enrichment. Malakay ang pagitan ng sinasabi ng tagapamagitan at alok ng Iran, pero tuloy ang pag-uusap. Ito ang dahilan kung bakit naiba si Trump at bakit pilit siyang pinipigilan makapwesto. Dahil noong Hunyo siyam, 2025, muling tinanggihan ng Iran ang panukala ng Amerika. Anong bago doon? 2 araw matapos yon, natuklasan ng IAEA na hindi sumusunod ang Iran at inanunsyo ng Iran ang ikatlong enrichment facility. 2 araw matapos iyon, umatake na ang Israel. Nabigo ang taktikang iyon sa pagkakataong ito. Hindi dahil may nakahalata na sapakan na nila, kundi dahil naubos ang oras sa paraang hindi inaasahan ng Iran. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Madaling maintindihan ang plano nila dahil 4 beses na itong nangyari. Pag nakita mo na ang paraan, madali mo na itong makikilala. Unang galaw. Nakikipag-usap lang sila kapag pressured na at hindi kusang nagnenegosasyon ang Iran. Nangyayari lang ito kapag sobrang delikado na ang alternatibo, gaya ng aksyong militar, pagbagsak na ekonomiya, rehimen, o kaguluhan. Hindi ito tanda ng mabuting hangarin. Paraan lang yon para maibsan ang pressure. Binubuksan lang ito ng Iran sandali para lumabas ang singaw, tapos isasara ulit at ilalagay ang mukhang moderate. Sa bawat seryosong negosasyon, lading may Iranian na mukhang makatwiran sa mata ng kanluran. Si Rouhani noong 2003 at 2013. Si Zarif, kaakit-akit na kalihim ng panlabas na may PhD mula Amerika, ay totoong tao. Mas moderate sila kumpara sa hardliner, pero hindi sila nagpapatakbo ng programa. Ang kataas-taasang leader at IRGC ang tunay na nagpapatakbo. Ang moderate na muka ay panglabas lang. Ang kusina ay nasa ibang lugar. Nasa ikatlong hakbang na tayo. Ipakita ang may progreso sa usapan kahit wala talaga. Ito ang pinakasopistikadong bahagi. Dapat maramdaman na may nangyayari sa pag-uusap para hindi umalis ang kabilang panig. Pero hindi kailangang may matapos. Magalok ng maliit, bawiin kalaunan. Sumang-ayon sa prinsipyo, tutulan sa gawa. Hayaan ng mga tagapamagitan na mag-anunsyo ng mga tagumpay at hayaan ng medyang kanuranin na magsulat ng mga kwentong puno ng pag-asa. Panatiling interesado ang kabilang panig. Ang pahayag ng ministrong panlabas ng Marini tungkol sa malaking progreso matapos umalis ang mga Amerikanong dismayado ay hindi kontradiksyon, kundi bahagi ng plano. At pagkatapos, gamitin ang oras na nakuha para ituloy ang programa. Ito ang buong punto. Bawat buwan ng pag-uusap ay isang buwan ng pagpapayaman ng uranium. Lahat ng balangkas na tinalakay ay hindi militar na pag-atake. Hindi kailangan magtagumpay ang usapan, basta tumagal ito hanggang matapos ng Iran ang kanilang ginagawa.
Dito papasok ang ikalimang hakbang. Tanggapin lang ang kasunduan kung may agarang konkretong kaluwagan kapalit ng panandaliang mga restriksyon. Kung hindi maiiwasan ng kasunduan at umabot sa puntohang pagtanggi ay mga ngahulugan ng pagbagsak ng rehimen, ang pinakamababang tatanggapin ng Iran ay agarang kaluwagan sa mga parusa, pagpapalabas ng mga nakapirming asset, dagsa ng pera, kapalit ng pansamantalang restriksyon sa enrichment na magtatapos sa loob ng isang dekada o higit pa. Marami pa silang oras sa mundo. Basta't napapanatili ang mga centrifuge, nananatili ang kaalaman at infrastruktura, ayos sila. Lahat ng ibinibigay ng Iran ay pansamantala lang. Lahat na natatanggap ng Iran ay permanente at nagbibigay daan sa kanila na magpatuloy sa pagbuo. Ito ang meron ka na ngayon na wala ka 30 minuto ang nakalipas. Naintindihan mo na ngayon kung ano ang ginagawa nila. At kapag nakita mo na, hindi mo na ito maalis sa isip mo. Sa susunod na makita mo ang isang headline na nagsasabing malapit nang magkasundo ang Iran at US, alam mo nang itanong, ano ang agad na makukuha ng Iran at ano ang isinusuko nito ng permanente? Kung makakakuha agad ng Iran ng kaluwagan sa parusa kapalit ng pagsuko ng enrichment sa 10 taon, alam mo na ang ibig sabihin nito? Kapag may tagapamagitan na mag-anunsyo ng malaking pag-usad, tingnan mo kung ano talaga ang iniaalok ng Iran sa negosasyon, hindi lang ang sinasabi ng tagapamagitan tungkol sa atmosfera. Kapag may nansabing moderado ang mga negosyador ng Iran, itanong kung sino ang may kontrol sa nuclear program at kung nandoon siya sa silid. Ang panlilinlang na ito ay gumagana lang sa mga taong hindi alam na ito ay panlilinlang. At ngayon, alam mo na. Pero ang malaking tanong na kailangan nating sagutin ay, sa ikalimang pagkakataon, mababasag na kaya sila? Ito ba'y lumang palilinlang lang na inuulit? Iisa lang plano ng Iran, mabuhay. At para magawa iyon, natutunan nila kung paano gumagana ang kanluran at ginamit ang mga kahinaan ng kanluran para sa kanilang kapakinabangan. Ang tanong ngayon, natututo ba ang kanluran ng mga taktika ng mga Islamiko at ginagamit ito laban sa kanila? Yan ay malalaman natin sa paglipas ng panahon. Ako si Yerke. Magkikita tayo ulit.